So inanyugunta mga kabombo ang nakaulay ta dyan, si Ma'am Maria Felisa Badjola, ang Chapter Administrator kan Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter. Kumusta ma'am yung naging outcome o resulta ng ating distribution sa Siroma last Friday? Sige. Okay, so maray na aga sa Indogabus po na viewers po ng ating Bombo Radyo. Good morning, Kier, and si Kuya, cameraman. Yung naganap po nung Friday na distribution, it's actually a simultaneous online distribution din with the rest of the 15 chapters. So, successful siya na first time to nangyari na maraming involved na chapters from different, it is a multi-cyclone actually, typhoon and earthquake ang kasali doon. So, swerte yung Kamsur at nakasali among those chapters. And si Ruma po yung ating naging target na beneficiaries. And successful dahil online, nandun si Chairman Gordon, si Secretary General, and of course our founder, yung ating nag-fund na from International Federation of Red Cross and Red Crescent na si Sir Sanjeev. So madami din involved doon, yung from Disaster Management Services natin na nandun yung manager, and then the rest of the team. Ano po, from different, sabi ko nga yung 15 na chapters. Hindi ko memorize yun lahat. Pero nandun yung Cebu, Cagayan, Isabela, Northern Samar, and the rest pa po, marami pang iba. And then, of course, it was participated actively by our LGU Seruma. Nandun si Mayor, nandun si Vice, si Mayor Apolinga, and then 2 of our board of directors nandun. And of course, ang hindi mawawala yung ating mga volunteers. Na sa preparation pa lang nandun na sila. Lagi hindi namin kaya to na staff lang ang gagawa. Plus, syempre, yung ating beneficiaries from the 17 barangays of LGU. Kumusta ma'am yung feedback ni ni Chairman Gordon po? Okay. During naman sa nag-report din kasi doon si Chairman Gordon nung mga nabigay na din ng mga ayuda. Yung Kamsur kasi hindi lang ngayon yun from previous na brought out pa ni Chairman. Gabi ang memory ni Chairman when it comes sa mga tulong. Since mga previous pang mga disaster. So, memorize niya yan yung sa Kamsur kung ano yung mga typhoons or mga devastations dito. And then of course, ito rin kasi ay hindi lang distribution. This was also parang launching ng atin safeguard. Yung MAAB So na-mention niya dun yung about safeguard na kumuha tayo, 'di ba? It also helped us sa chapter na matulungan din ang ating ang Red Cross, and at the same time makakatulong din to sa ating mga volunteers or yung ating mga beneficiaries when it comes to accidental insurance. So yun, nabanggit niya doon. Plus, hindi lang yon yung RC 143 natin na-emphasize niya talaga yung mga tulong, dedications ng ating mga volunteers from the barangays. Very effective kasi nagiging katulong natin sila sa mga reports, kung anong mga nangyayari, 'di ba? Kaya nga we have on time na mga reports po, mga data na kukuha sa kanila. So aside from doon, meron presence of medical consultation. We have Dr. Celso was present there. So na meron tayong mga other services, may hot meals tayo doon. Kumbaga showcase na din ng ating mga services sa Red Cross. So sa Kamsur, yan, nabanggit nga yung kung anong mga isinerve natin during the day nung Friday, nung January 30.
Ano yung mga dinistribute natin, ma'am, sa mga tao doon? Okay, it's non-food items. Number 1 po yung blankets. Tigda 2 sila. 2 mosquito nets. And then, jerry cans, 2. With 20 ml yon. And then, yung hygiene kit. Kasi, very important, di ba? Yung hygiene kit and then plus the kitchen sets. Magaganda yung klaseng kitchen sets and talagang magagamit nila. So, yun po yung mga items na na-distribute natin doon. Opo. Gaano karami, ma'am, yung mga na-distribute natin? Okay. Ang target talaga natin is 300, pero yung actual na pumunta is nasa 259 lang, na pumunta. And, siguro, may iba-iba siguro dahil din sila nakapunta dahil malayo. Pero, isa sa partner natin sa LGU, naging task po nila is yung sa logistics. Yung pag-haul ng ating mga items from here, naging help po sila doon. Plus yung mga beneficiaries po. Sila rin nung nag-asikaso when it comes to the transportation ng ating mga beneficiaries. Opo. Meron pang natira doon, ma'am, sa dinistribute natin? Or... Yes, definitely. Kung yun lang actual natin, yun din na naibalik natin dito. Kasi napa-strict tayo pag when it comes sa sa items po. Kasi accountable tayo doon. So inventory sa inventory din natin yun na dapat kumpleto rin ang ibalik kung wala yung ating beneficiaries. We'll tell na lang kung anong next po na kung yung mga hindi naka-claim. Pero definitely po pag mga ganun, dapat na andun talaga sila sa site to get their items po. Opo.